Ang primo, kapartner mo ako sa subject ni Miss Candice. Ikaw si Meg, di ba? Hindi. Sabi nila, ikaw daw itong nabunot ko. Titripan yata ako ng mga taong to eh. Patingin ako. Huwag na. Bakit ka ganyan makatingin? Huh? Para kang tuta. Oh, ano, kilala mo ba yan si Meg? This is me. Megan Del Rosario. Akala ko ba hindi ikaw? Hindi naman ako si Meg. Ayan oh, Megan pangalan mo. Pero hindi Meg. Wala akong nickname na ganon. Naiinis ka ba? Hindi ba halata? Bakit ka naiinis? Sabing wag mo kong tignan ng ganyan eh. Gusto mo ba dukutin ko yung mga mata mo ha? Simula ngayon ikaw na si Meg. Kapag may tumawag sa'yo Meg, lumingon ka kasi ako yun. Haba-haba na Megan. Sorry late. Okay. Hindi ko na malayan yung oras eh. Nag-billiards pa kasi kami. Sorry. Okay. Hindi ka galit? Hindi mo ako sasarmonan? Hindi. Bakit? Nag-sorry ka naman eh. So kapag hindi ako sumipot ngayon tapos nag-sorry ako, patatawarin mo pa rin ako? Oo. Ang weird mo, alam mo ba yun? Sabi nga rin nila. Erita. Tapos ko na yung part ko, ano pang pwede kong gawin? Okay na. Ano okay na? Mahaba pa kasi yung paper. Okay na. Like, para wala ka nang gagawin. Bakit? Okay lang, Primo. Pero, Hindi mo naman kailangan pumunta rito. tutulong ako. Mamaya hindi mo pa ako isama kapag pinasa mo yan eh. Isasama kita. I promise. Cross my heart kahit ayoko pang mamatay. Sandali. Kahit wala akong itulong, kahit wala akong gawin, kahit hindi ako sumipot, isasama mo pa rin ako? May grade pa rin ako? Oo. Bakit? Kasi magkaibigan tayo. Baliw ka ba? Hindi ba tayo magkaibigan? Hindi tayo magkaibigan, Meg. Hindi porket ka-grupo mo or ka-partner mo sa assignment, sa project, kaibigan mo na. Sa ginagawa mo, parang pinapakita mo sa ibang tao na pwedeng-pwede ka nila i-take advantage. Tigilan mo nga yan. Tinitake advantage mo ba ako, Primo? Hindi. Di ayos lang na gawin ko to. Umayos ka nga. Maayos ako. Hindi ka maayos. Kung maayos ka, magagalit ka tuwing late ako sa mga meeting natin. Magagalit ka kasi maaga akong umaalis kapag nag-chat na yung mga tropa ko. Magagalit ka. Bakit? Bakit nakakunot yung noo mo? Sinusubukan kong magalit sa'yo. Galit ka na yan? Oo. Masyado ka mabait. Ayoko sa taong masyado mabait. Ayoko sa'yo. CR na nga muna ako. Madalas siguro siya natatake advantage ng mga kagrupo niya, kaya ganun siya. Di ako sanay, buwisit. Tapos ang cute pa niya nung gumano siya. Ano ba yung ginagawa mo? Ha? Umayos ka nga, Primo. Mali yan. Ayaw mo sa kanya. Sorry, late ako ng 10 minutes. Okay lang. Alam mo, Meg, matuto kang magalit kapag hindi umaayon sa gusto mo yung mga nangyayari. Nagpalit talaga ako para makita ko kung natuto ka ba sa sinabi ko, pero Okay nga lang, Primo. bakit? Kasi kahit hindi mo ako friend kita. Hala, may sugat ka. Ito? Lit-lit lang. Napaka-OA mo, alam mo ba yun? Akin na. Alam mo, yung mga ganitong sugat, mas masakit to tsaka mas madaling malagyan ng infection. Sa susunod, agapan mo agad para hindi ka na masaktan, okay? Ayan, may band-aid na. Hoy, Primo. OA mo. Maaga ako ngayon. Thank you, Primo. Hindi mo rin naman ako pinapagalitan eh. Hindi ako na lang magbabago. Pre, bilyar tayo ah. Pas, may project akong ginagawa. Di ko naman ganyan ah. Nagbago ka na. May chicks ka na, no? Hindi siya chicks, may pangalan siya, okay? Hindi meron nga. Chismoso mo. Iba na yan, pre. Nakakatakot na nakakapanibago. Pinagugustuhan ka na. Hindi ko siya gusto, no? Kung hindi mo siya gusto, di crush. Crush? Napaka-imposible. Ayoko sa kanya. Masyado siya mabait. Nakakairita siyang kausap. Alam mo yung mabait na sinasabi mo? Binabago na yung takbo ng buhay mo. I'm so proud of you. Daming alam. Alis na nga ako. Hoy, Meg. Bakit, Primo? Ikaw pala. Bakit parang disappointed ka? Huwag mo na akong tatawaging Meg ha, kahit best friend kita.
Wag. Arte mo naman, ang haba kasi na Megan. Si Primo lang ang pwedeng tumawag sa akin yan. Sino si Primo? Yung crush ko. Crush. Smile, Yvonne. I'm smiling. That's your smile. Come on, smile ka naman dyan, oh. For me, please. For you? Oo, smile ka naman kahit para lang sa crush mo. Ayan, okay na. Better. By the way, ganda-ganda mo. I know. Anong pwedeng i-expect namin sa love team yung dalawa? Of course, nalatag na sa amin yung mga gagawing movies, series, mall shows, meet and greets. Ayun, marami nga abangan. Sinungaling. So, kamusta naman yung relationship niyong dalawa? Masaya. Masaya kaming dalawa. We've been hanging out this past few days, keeping each other's company, getting to know more. We've been having so much fun. Getting to know more means you both like each other? Yes. No? Oh, Yvonne? Getting to know more means casual lang. Also, whenever hangout na kaming dalawa lang. Tapos yung photos namin na kumakalat ngayon sa internet, yun yung time na pinagsabihan ko siya na wag akong akbayan during group dinner kasi ang uncomfortable. Oh! And sa totoo lang, wala pang nilalatag na project sa amin. We're still waiting and wala pang final decision kung magiging love team kaming dalawa. Yvonne, ano ba? Dapat ba tayo magpanggap na okay tayo? Should we lie more? Eh, totoo naman, di ba? Our love team is not yet official. Sorry, excuse me. Please cut that out. Sumunod ka sa akin. Excuse me. Pakulo yun, ha? Do you even know what you're doing? You're stupid. Imagine 7 taong ka na sa showbiz pero parang wala ka pa rin alam sa kalakaran na to eh. Simula pa lang sinabi ko na sa'yo, cheesy stupid lies won't work sa akin, nagpapakatotoo lang ako. Tsaka bakit ako magsasabi ng mga kasinungalingan kung alam ko naman sa sarili ko na ikakasira ko rin yung mga yan? Ay nako Denzel, you could have just said na, we're good, we're friends, and we're so excited to work with each other. Eh kaso bulok ka. Everyone in this industry kilala ko bilang prangkat may matabas na dila. They know that I don't and can't lie. Eh sorry ka, na-partner ka sa isang babaeng artista na walang preno ang bibig at walang gusto sa'yo. Then what about your smile kanina, ha? You smiled for me. You like me, Yvonne. Yun ang totoo. That. Yes, that. Iniisip ko yung boyfriend ko noon. Sabi mo kasi mag-smile na lang ako kahit para lang sa crush ko. Eh, crush ko boyfriend ko, kaya ngumiti ako. Boyfriend? May boyfriend ka? Oo. Okay lang sa boyfriend mo na may ka-love team ka? Hindi pa nga kita ka-love team, kulit. Naka-unli ka ba, ha? And yes, if ever, okay lang sa kanya. O sige. Kung matuloy man tong love team natin, hindi siya magsiselos? Ano ka ba? Naka-enroll yun sa anti-selos program ni Jack. Aside from that, alam ko yung limitasyon ko as an actress. Excuse me? Yes, hello. Let's continue na the interview. May mood swings na kasi talaga tong si Yvonne eh. About the interview, it's already cancelled. Huh? We got a call from your management and they canceled the shoot. Excuse me. Tignan mo tong ginawa mo, Yvonne. Sinira mo tayong dalawa, sinira mo ko. Dawit tuloy yung pangalan ko dahil sa kakagawa mo kanina sa interview. Wisit. Ako ang sumira sa'yo? Baka ikaw ang sumira sa sarili mo. What? Nag-text sa akin ng management. Sabi nila, they want me to stay away as far as I can from you. Why would they do that? You're clueless? Really, Denzel? You're trending right now. I mean, someone exposed you and I think kanina pa tong post na to. Cheating, bullying, and violence towards your past schoolmates? Hindi pa marunong humingi ng tawad sa mga biktima at hindi lang yon. When you were 16 daw, may na-hit and run kang isang babae. My gosh. Mukhang marami kang pagbabayaran ah. Handle your own issues. I can't save you from this, Denzel. Manager kita, di ba? Just please help me. Hindi na ngayon. Okay? Everyone hates you. Madadawit na rin yung pangalan ko dahil tinulungan kitang tumakbo dati. Sumuko ka na lang sa pulis lalo na at kalat na ngayon sa social media yung video na na-hit and run mo yung babae. How? I made sure na wala na yun ah. Well, I guess the victim retrieved the CCTV footage. She's alive, Denzel. She's alive? Akala ko patay na siya. Si Yvonne yung nabangga mo dati. Alam niya na ba na ikaw yung na-hit and run niya? According to my sources, alam na niya. At alam niya na rin ba na ikaw yung nag-expose sa kanya? Na tinulungan mo yung mga ibang nabiktima niya? That? No love. Hindi niya rin alam na matagal nang alam na management yung mga ginawa niya. Kaya nga 1 taon na siyang walang project, diba? Tapos he was so excited na ma-partner sa akin kasi akala niya okay na lahat. Eh kaso nag-bounce back na sa kanya. Success plano mo, love. Nag-showbiz ka dahil sa kanya.
Binuo mo yung pangalan mo tapos nagsumikap ka para magkaharap kayong dalawa. I'm impressed. Dapat lang. 7 taon ako naghirap sa showbiz para lang mapabagsak siya. Congrats, Yvonne. Hindi na siya makakaahon pa. This calls for a drink, love. Let's go? Lahat na ng ulo ko. Overtime, Trina? Kailangan yung dami pang kailangan tapusin. Uwi ka na ba, G? Kailangan may mga nag-aantay pa sa akin mga puso sa bahay. Sige, ingat ka ha. Ikaw ang mag-ingat. Huwag ka masyadong papagabi at alam mo naman ngayon. Opo. Una na ako sis ha. Chat mo na lang ako kapag nakauwi ka na. Bye-bye. Okay. Psst. G? G? Umuwi ka na ba talaga? Baka pinaprank mo na naman ako ha. Psst. G naman eh. Bangungot. Bangungot. Anong oras na ba? 9 a.m. na. Ganun ako katagal nakatulog? My gosh, G, dito na ako nakatulog, nakakaloka. Ba't ka umiiyak? Kara, I feel so guilty. Mukha ba ako si Kara? G, wala kang kasalanan. Ako yung huling nakausap ni Trina. Ako yung huling lumabas dyan sa pinto na yan. Hindi ko alam na yun na pala yung huli naming interaction sa isa't isa. G, ano ba? Wala kang kasalanan, okay? She fell asleep, had a cardiac arrest, and died. Don't blame yourself. Patay na ako? Sinasabi mo lang yan kasi hindi ko yung nakasama niya kagabi. I was there. What? Nakita kita kagabi. You left and then you came back. Alam mo pagod si Trina, you also know about your hallucinations. At alam mo makakatulog siya sa sobrang stress. You waited for that moment. Tapos lumapit ka sa kanya and then you choked her. Hindi yan totoo. Cardiac arrest ang sinabi nila because your father saved your ass. Hindi na pina-autopsy yung katawan ni Trina dahil binayaran ng tatay mo yung pamilya niya, di ba? Hindi. Don't be too tense, G. You don't have to worry about my mouth. I won't say anything. I also hate that woman. You did a great job. Ngayong wala na siya, aangat na yung pwesto natin. Wala na yung sip-sip na Trina. Wala na yung bida-bidang Trina. Hindi ko siya pinatay, Kara. Hindi naman eh. Hindi naman kasi talaga. Hindi nga. I know. But you have to convince yourself that you killed her. You have to take my place, G. Yes, I killed Trina because she was annoying as hell. Pero G, kailangan mong akuin yung ginawa kong kasalanan. Wala ka naman choice, di ba? Besides, your father is already working for my family. So kahit ano sabihin ko, susundin niya. Mas mataas ang status ng pamilya ko kaysa sa inyong mga hampas lupa. I am that powerful. I love being rich. You're a psychopath. Alam mo ba kung bakit ikaw yung napili ko? Because I need a pet. Well, I tried to pet Trina, but she refused. So tingnan mo yung nangyari sa kanya. She died. No, umiiyak si G. Huwag ka muna umiyak. Hindi ka pa naman makukulong eh. Saka nakapag-boring na ulit yung life ko. So ngayon na-excite ako paglaruan yung buhay niyo eh. Be a good girl, G, okay? So you and your family can still live for like what? 5 years? G, wag! Wala na ako alam kung makukulong ako pero uunahan na kitang patayin, Kara. Hayop ka. Hayop ka! Gising ka na, G. Tatawag lang ako ng doktor. Ate, nanaginip ako. I had a bad dream. Namatay daw si Trina, pinatay daw siya ni Kara, tapos ako naman, pinatay ko si Kara, tapos may blackmailing daw nagaganap. Can't you believe that? G, panaginip lang yun. Pero totoong wala na yung mga kaibigan mo. Ha? I'm sorry, but you have to know the truth. You've been in this hospital for 2 weeks na. Galing kayong sinehan, nanood kayo ng horror movie, and then after that, pumunta kayo sa isang bar. Tapos uminom kayo. Ikaw yung nag-drive na sasakyan but you were too drunk kaya sumalpok yung sasakyan yung sa poste. And ikaw lang yung may airbag, G. Ikaw lang yung nabuhay. Panaginip. Tama na yung panaginip na yan, G. You have to face the reality. And you have to face your consequences because their families, kinasusuklaman ka nila.